you po mga kaibigan. Ito, meron tayong na-receive na panel gauge. Innova po ito, no? From Bataan. Balanga, Bataan. So shoutout po kay Boss Bermudo Aldrien Glenn Bautista. Ayun, Sir Glenn, salamat po Sir Glenn dito sa padala at papagawa po ninyo na panel gauge. Salamat po sa tiwala. So, sige po, buksan na po natin. Okay. So ito po ay nakita niyo lang po yung aking vlog sa YouTube, no. So siya nga pala ngayon po ay araw ng Friday, October 22. So ito po ay na-receive ko kagabi or kahapon. So Huwebes. So ngayon ko lang po gagawin. Gawa ng galing na po kasi ako sa trabaho. Saka dapat po bukas ko po ito nagawa mga kaibigan. Kaso nga lang po gawa ng mayroon po akong nakaset na schedule bukas. O kahapon. Yun po. Ngayon ko na po i-re-repair. So kaya yun. Ito na po, gagawin na po natin. Okay. Ayan. Okay. So from Bataan, Sir Glenn, ito na po, gagawin na po natin, no. Ito po mga kaibigan, blackout. So ayaw na po niyang gumana. So i-check po muna natin, no. So mga kaibigan, ikat ko po muna yung video, no, para medyo mabilis lang po, hindi kumain ng malaking oras. Go! Ito na po mga kaibigan, buksan na po natin. So inspect po muna natin, no. So kung titingnan po natin, meron natanggal na po ito kasi wala po yung tawag dito. Itong dalawang screw. Okay. So tingnan muna natin yung plastic, no, kung merong damage. Para sigurado lang po na bago po natin siya i-repair, ma-inspect po muna natin. So far, physically wala naman pong nag-crack. Okay. Buksan po natin, no? Pero bago yan, tingnan po muna natin itong likod. So, okay. So wala lang po talaga yung screw, pero okay naman po siya. Hindi naman po siya na baha or wala naman pong any repair na ginawa. Okay. Okay. Ayan. Buksan na po natin. Ito maladali lang po yung pagbabaklas nito. No? Check nyo lang po dun sa mga naunang YouTube ko. So, andun po yung instruction. Kung gusto nyo pong i-DIY or expert naman po kayo sa paggawa. So, try nyo, nyo po. Check nyo po yung aking mga naunang vlog. Andun po yung tutorial ko mga kaibigan. So ito, pagtatanggal po nito gaya ng dati yan. Yung mga baguhan pa lang po, lagyan nyo ng marking yung lagyan nyo ng marking yung dulo ng needle dito. Guhitan po ninyo. Para pagka binalik po ninyo, madali pong malaman kung saan siya nakatapat yung dulo ng needle. Kasi po ako medyo kabisado ko na po siya, kaya hindi na po mahirap para sa akin. Okay. So ito, ingat lang po dito kasi medyo babasagin to at mahirap makahanap po niyan. Okay, so ito po, i-repair po natin. Then check po muna natin yung LED, no, kung okay pa or kailangan ng palitan. Yun nga lang po, yan. Ayan, yung LED po, ayan, no, medyo sunog na po. Talagang palitin na po siya. Kasi yung LED natin, usually ito, 5 years lang po talaga yung kanyang lifespan. So beyond 5 years talagang kailangan na pong palitan. Ito sa itsura po nito, since maitim na po siya, so isasabay na po natin palitan siya. So ang request po ng ating customer, kulay puti na lang din po yung stock. Pero mas paliwanag na po dito siya. Okay, so ayan. So ayan mga kaibigan, so papalitan lang po natin itong mga piyesa. So standby lang po kayo. At ito po ay medyo may kakaganan ng konti. So balikan ko po kayo once okay na. Go! Ito na po mga kaibigan. So na-repair na po natin. So napalitan na po natin siya ng mga LED. Okay, mga bago na po yan.
Pati po itong mga piyesang ito, napalitan na po natin. Ito po yung mga mga piyesa na tinanggal po natin. Marami po yan. Okay, composed of capacitor, IC, diode, pati po to mga LED. Yan po yung mga LED niya. Ayan, no, medyo sobrang dilaw na. Yung iba sunog na nga po. So mga brand new po yung mga brand new po yung kinakabit natin diyan ng mga piyesa. Ito po, nakasil pa po yan. Okay, mga kaibigan. Ito, i-test na po natin, no, para ma-check na po natin yung resulta niya. Okay. So, supply na lang po natin ito. Okay. Yan, supply lang natin ng 12 volts. 1, 2, 3. Yan, umilaw na siya lahat. So, bali po yung LED na yan na pinalitan po natin, bali 20. 20 po yan, 20. Bilangin po natin, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayan, ganda na. Sobrang liwanag na po. Kasi mga bago na po siya. Okay, then, ikabit na po natin siya dito sa casing niya, no? Okay. So, linisin po muna natin ito. Okay. Saan na yung case niya? Saan na yung case? Ito. So, punasan po muna natin siya. Ito po, kailangan nyo po tanggalin ito. Itong pinaka cover ng kanyang mga LED. Kasi po, may, na po ito, usually po ito madumi yung loob. Ayan, makikita nyo po yan. Ayan, kailangan linisin nyo po siya. Okay. So, pati po itong loob niya, linisin nyo na rin. So, pag nalinis nyo na po yan, ikabit nyo na po ito. Dali lang naman po isalpak ito. Wala po itong screw. So, lahat po siya nakaklip na. Yan. Okay. Pag okay na, pwede nyo na pong ikabit ito. Yan. Okay na siya. Then after that, yung LCD na po. Ikabit nyo po itong LCD. Ingat lang po ito, mabasagin mo ito. Manipis lang to. Pag nabasag yan, mahirap po makahanap niya. Saka yung paglapat po niya, baka mamaya nakatukod po dun sa salpakan niya, mabali. So, yan. Okay. Then ito, lasan lang natin. Yan. Okay. Okay. So ito may kuntil po yan, no? Itapat nyo po talaga, ipapasok nyo po siya dun sa mismong pinaka-kuntil. Kung hindi nyo po kasi may papasok yan dito sa pinaka-kuntil niya, yan sa loob, yung needle po niyan sasayad. So pag sumayad po yung needle niyan, hindi yan po makakaangat. Go! Ito na po, salpak na po natin yung needle na yan. Okay. Kung nilagyan nyo po ito ng tawag dito marking, okay, tapat nyo lang po yung needle kung saan marking nyo siya nilagyan. Okay, tapos ikot nyo lang, check nyo kung nasayad. Pag sumasayad po siya, iangat nyo lang po. Kasi pag sumasayad yan, hindi rin po makakaangat yan. Ayan. So since kabisado ko na po yan, alam ko na po yung kanyang sentro. Okay. So, ayan ito. Salpak yan. Okay. Ayan. Huwag nyo po masyadong ibabaon. Kasi pag sobrang baon po niya, nasayad dito sa plastic. Tapos ikot nyo lang po, para sigurado po na wala pong nasayad. So, ito. Ayan. Tapat nyo lang sa 0. Okay, yan. Good. Tapos check lang. Yan. Ganyan. Tapos ito. Nasa nyo lang po ito, no? Okay. Tapos itong stick. Nasa nyo yung stick, oh. Tapos patay yung loob. Yan. Okay.
Tapos, tingnan nyo maigi kung may dumi pa yung loob. Tapos, pag may dumi pa, punasan nyo lang kung maigi para wala pong natatrap na kahit anong dumi. Kasi mahirap pong baklasin din yan eh. Yan, okay na. Tapos, ito po, acrylic cleaner. Yan. Anin natin ito ng acrylic cleaner. Para mas kumintab siya. Yan, ganda oh. Bagong-bago. Yan. Parang bumili na kayo ng bago dito sa kasa. Yan. Yun nga pala, pag bumili kayo ng ganito sa kasa, nasa 25,000 po yan. No? Wala pa po yung mga diagnostic fee doon, labor. Okay. Yan. Mahal po kasi ito eh. Yan, okay. Yan, good. Okay. Ayan, kabit na po natin to, no? Okay. That's good. Okay, so i-test na po natin mga kaibigan. Okay, ilayo lang po muna natin itong ilaw para makita natin. So yan, makikita nyo po yung needle, inilagay ko po yan doon sa bandang taas. Okay, so yan, kapag pinagana ko na po yan, bababa na po yan. So ibig sabihin magkakalibrate na po siya. Okay, 1, 2, 3. Yan, no? Yun, bababa na yan. Ayun, bumaba na. Yan, ganda, malinaw na po siya. Yan, kita na, oh, ang ganda na ng kulay niya. Okay, yung odometer niya ay nasa 237,000. So medyo mataas-taas na rin, no? Pero matibay naman tong Innova, kaya ito yung talagang karamihan, ito yung binibili nila. Lalo na pa yung itong ganitong mga first gen. Okay, so ayan, okay na po ito. Gawa na po siya, no? Pwede na po natin itong i-ship bukas. Okay. Ayan, okay na po. Sir Glenn, so from Balanga, Bataan. Okay, Sir Glenn, pasensya na po at hindi ko po nagawa kaagad nung araw na dumating siya kasi po ay may schedule po ako nagawa noon at ginabi na rin ako. So, ito po, total isang araw lang naman po yung delay ko. Ito, okay na po ito. Mapapaship po na po ito bukas na umaga. So, mga kaibigan, maraming salamat po sa lahat ng mga suporta ninyo. Ngayon, kung meron pong mga gusto magpagawa, check nyo lang po doon sa description ng bawat vlog ko. So, andun din po yung cellphone number ko. Check nyo na rin po, pati yung area of service ko. So, muli, mga kaibigan, magandang gabi po sa inyo lahat at maraming salamat. Thank you.